May susunod po tayong tagapagsalita at ito po ay si Elder Danny Castillo, ang Anabaptist Congregation po sa Batangas City. Elder Danny, sorry po. Okay, so good morning po. Yan. Para tuloy-tuloy ang momentum, no? Okay, mga kapatid, tayo nagpapasalamat muli, no? Nakarating tayo dito sa Mulanay. At ang topic ko po, ayan, katulad ng sinabi ni Pastor Norma kanina, regarding sa born again, no po? Tunay na kaligtasan na dapat na tunay yung sabihin, talagang gumawa ang Holy Spirit, mga kapatid. No po? Kasi pag walang work ng Holy Spirit, talagang ano po, no? Head knowledge lang, hindi talaga internalize yung salvation, no? Dito lang, alam ang doctrine ng grace, pero hindi walang application, no? Hindi talaga nasa Bible. So, ang topic ko po regarding sa how to be a church member and the importance of it. So, ito po yung naibigay sa akin topic, how to be a church member. So, yan. Atin pong, siyempre, save na nga, no? Kung tunay na ligtas, anong susunod? Kailangan maging member ng church. Mga minamahal, sapagkat napakaraming mga benefits. Ano po? Maraming save, pero wala sa church. No? Hindi naman ito sinasabi na pag nasa church ka, yun lang ang save, no? Naniniwala tayo na merong mga save, pero wala po sa right church ang ating Panginoon Kristo. No, maraming pong ganyan. Okay, so akin pong basahin ng text for the book of Acts chapter 2 and verse number 41. Okay, sa inyong pagkakita, sabi dito, then they that gladly received his word, they were baptized, and the same day they were added unto them about 3,000 souls. So, yan po yung ating bigyan ng pansin. Tayo po muna ay manalangin mga namin Diyos. Salamat po sa mensahe nga pakinggan. Muli sa pag-aaral regarding sa baptism. Panginoon, umasa po kami sa inyong patuloy paggabay. Dalangin namin ang bawat isa. Tunay nga, Panginoon, ang inyong saltay liwanag sa amin. The entrance of thy word, give it light. Nawa po yung mahayag, ang katotohanan, pawang katotohanan po lamang. Kaya dumadalangin kami sa paggabay ng banal na Espiritu na siyang tunay naming tagapagturo. At aming dalangin, Panginoon, muli ang pag-awad na basbas. Sa aming dalangin sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Sus. Amen. Okay, so yan, no? Kaya tayo natutuwa na alam natin yung mga katotohanan regarding sa salvation, mga minamahal, no? So yung talaga yung pamaraan ng Diyos, no? Kasi kami nga, nasasabihan na ang aming daw doktrina ay kailangan gospel with plus tulip. Yun daw ang tinuturo. Ay, wala naman, yung mga iba dito, hindi nalaman ng tulip, Nalaman na lang nila after na, sila, no? Naging member na ng church, no? So yan, ang ating titignan, mga minamahal. Sabi sa Acts 2 and verse 41, they that gladly receive, so save, no? Yung they that gladly receive his word were baptized. And the same day, they were added unto them about 3,000 souls. So yun, malinaw po, no, na yung binautismuhan dito, were baptized, gladly received. So alam niyo po, pag ang tao ay na-open sa grace, talagang may galak. Sabi sa Acts 13:48, no? Isama ka itong Acts chapter 13 and verse number 48. Okay, sabi dito sa atin, and when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord, and as many as they were ordained to eternal life, believed. They were glad, no? Glad received. Nagagalak. Pero ang isang maganda dyan, mga kapatid, yung sinasabi dito, kaya nag-believe, as many as were ordained to eternal life, believe. So, bakit nag-believe? Why? Because they were ordained to eternal life. Paano kung hindi naka-ordained to eternal life? Di hindi magbibilieve, no? Ganyan po yung ating nakikita. So, napaganda. Kaya dito, at sinasabi natin, those who were saved and baptized were added by the Lord to His church. Kaya nga, mga kapatid, ang ating Panginoong Kristo ang unang member ng church, no? Siya yung first member ng New Testament church.
Tapos, sabi nga, first apostles. Pero sa Panginoon, tingnan natin, sabi sa Matthew chapter 3, verse 15, no? Matthew chapter 3. So, puro verse tayo dito. Matthew chapter 3, verse number 15. And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. Then he suffered him. And Jesus he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lightning upon him. So, nakita niyo po yun, yung sinasabi ng Bible na, to fulfill all righteousness. Kaya yung baptism, pagganap ng buong katwiran ng Diyos. Maraming say, pero yung nga sinasabi natin, wala sa church. Nasaan sila? Di ba? Kung wala sila sa church, nasaan sila? Tingnan natin kung nasaan sila. Ano, mga minamahal? Sabi sa atin sa Bible sa Ephesians chapter 3, verse 15. Okay, sabi sa Ephesians chapter 3, ayan, and verse number 15. Of whom the whole family in heaven and earth is named. So yung whole nasa langit, yung iba, sabi dito, that is the family of God. No? Save sila, pero nasa langit, and earth is named. So yan, mga ligtas. Tapos, ang isa pa dyan, mga minamahal, yung sinabi sa John 3:3. Okay? John chapter 3 and verse number 3. Okay, sabi ito, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, yung born again na experience, una, family of God, itong binabanggit, kingdom of God. Pero same yan, no? Except a man be born again. Ang tanong ay, paano ipapanganak? Di ba? O, dinaunawa ni Nicodemus, pero sabi ng Panginoon, that's which born of flesh is flesh, and born of spirit is spirit. So, yung spirit, ang tinitingnan natin yung pangalawa doon, no? Ipanganak ng spirito, espiritu nga. Yan nagiging spiritual man. Pero kung sa flesh lang, abay, wala. Worldly, ungodly, no? Sensual, ganyan no? Pero kung sa spirit, yung binabanggit kanina, we should live godly, righteously, no? Binanggit yun, namumuhay na banal, sa katwiran, sa katotohanan. Yan ang sinasabi natin. So yun, wala sa church, nasaan? Sa family of God, at saka sa kingdom of God. Save na yun, no? Sabi ng Bible. Pero ang pangatlo, mga kapatid, yung tinatawag nating Church of God. Itong binasa natin sa Acts chapter 2 and verse number 41, then they gladly received His word, were baptized. And, sabi ng Bible, the same day they were added about 3,000 souls. So, yung saved na nasa kingdom of God, yung saved na nasa family of God, ay kailangan mabaptize. Yun po yun. Para makasama sa church, kaya nga pa ng Kristo. Siya yung first member ng church. Nagpabaptize. Di ba? At naglakad pa ng napakalayo, ilang milya, para lang sapagkat ang authority na kay John. Katabi lang niya si Peter, katabi si John, the beloved, katabi ang mga apostles, pero bakit naglakad ng malayo? Sapagkat ang authority ay na kay John. No? Kaya tinatawag na John the Baptist. No? Hindi sapagkat siya nagbabaptize, kaya sinawag siyang John the Baptist. No? Sapagkat, dito, ang sinasabi sa atin, siya'y nangangaral. Sa Matthew chapter 3, verse 1, no? Sabi sa Bible, sa Matthew chapter 3 and verse 1, okay? In those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea. So, meaning, wala pa siyang nababaptize. No? Pero, ang sabi ng Bible, preaching, nangangaral in the wilderness of Judea. So meaning, that is, yan? Yan ay authority na ibinigay sa kanya ng Panginoon. So walang iba sa balat ng lupa na kagaya ni John na sa kanya yung authority. So mahalaga yung mga minabak natin nasabi. Kasi nga, pagkabaksak yung authority,
apat na bagay, yung proper subject, kailangan saved. No? Acts 16, believe on the Lord Jesus Christ, thou shalt be saved. Pangalawa, proper administrator. No? Ordained pastor, deacon. Si Stephen, deacon yun pero sila yung mga ordained. No? Sa Acts chapter 6, yung 7 deacons. Nakita niyo po yun? At sino ang nagbaptize sa Yonok? Si Philip. Mga ordained. Paano kung hindi ordained magbaptize? Invalid po yan, mga kapatid. Kaya kung kayo ay sinugo na hindi kayo ordained at meron kayo na bautismuhan. Kasi dito, ganyan ang pattern. Tingnan niyo Acts chapter 13 and verse 1. No? Yan ang pattern. Acts chapter 13 and verse number 1. Okay? Sabi ng Bible dito sa Acts 13, now there they were in the church that was at Antioch, certain prophets and teachers as Barnabas and Simon, that was called Niger and Lucius of Cyrene, and Manaim, which had been brought up to hear and Tertiac and Saul. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, separate me, Barnabas and Saul, for the work whereunto I have called them. And when they had fasted and prayed, laid their hands on them, they sent them away. So, yun ang ating pattern. No? Kaya pagka sinusugo, kailangan muna, i-ordain. No? Pero pag hindi ordain pa sa paano, hindi invalid. No? Kasi mahalaga ang authority. At ang pattern sa Bible. No? Kasi sa Bible, mga kapatid, kahit na walang direct command, pero may pattern. Sa baptism, walang sinabi na ang babautismo nyo lang ay matanda. Diba? Hindi pwedeng magbautismo ng bata. Pero sa Bible, ano sabi ng Bible? Di ba sabi ng Bible? Number 1, making disciples. Yun ang Great Commission. Pangalawa, yung disciple, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yun ang pattern. Thirdly, teaching them to observe all things whatsoever I commanded you. So may pattern. Kaya doon tayo sumusunod according sa sinasabi ng Scripture. Wala tayong sarili natin dito mga kapatid. Sapagkat ito yung ipawang lahat tayo sa Panginoon. Kahit na yung Lord's Day, Sunday, hindi tayo pwede mag-service ng Saturday. At sasabihin natin, ito na ang ating worship service. Hindi na Sunday, Saturday. Kahit sa Lord's Supper, hindi pwedeng gagamit tayo ng mga skyflakes. Kung ano man, yung gawin natin Lord's Supper, gawin natin umaga. May ganyan. Akong alam. Ang Lord's Supper ay sa umaga ginagawa. Di mali, magagalit ang Panginoon. Yung leaven nga doon sa tinapay Ano sabi ng Bible? Beware the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy. Kaya kung ano lang yung sa Bible, walang magbabawas, walang magdadagdag. Ano mga kaya tayo laging we're in the Scripture. Mahalaga po yan. Kaya sa kaligtasan natin kung ano lang yung pamaraan ng Bible. Hindi sa paraan ng mga patanggap. O kung kahit daw yung jackass ay gagamitin. No? Marami. Alam niyo mga kapatid, pag sa salvation ang Bible, kahit nga si Pedro, hindi naniniwala na si Kristo mamamatay. Di ba? Pero ligtas na siya. Ano sabi ni Panginoon? Parang sabi niya, ako muna bago ikaw. Ano sabi ng Panginoon? Satanas, lumagay ka sa libero sa pagkikitisod sa akin. Hindi siya niniwala na mamamatay ang Panginoon. Kasi sabi ng iba, mga kapatid, sa pangal daw ng gospel, dapat malaman mo yung sa 1 Corinthians 15, 1-4, death, burial, resurrection. Pag nalaman daw ng tao, yung save na yun. Pambira. Paano si Pedro? Yung unang nangaral ng gospel, hindi naman sinabi niya death, burial, resurrection, pero nandun yung essence. Paano yung ibang mga alagad na nauna nangaral? Kahit nga si Thomas, hindi naniniwalang si Kristo ay nagbangon sa mga patay. Hindi siya naniniwala sa resurrection ni Christ. Di ba sabi nga, Di ko naniwala. Mali bang ipasok sa daliri at sa tagiliran, saka lang ako maniwala. Dumating ang Panginoon, ano ginawa? Thomas, yung kamay, yung daliri, yung kamay. Ano sabi niya? My Lord and my God. Pag daw mahaba ko yung preaching, bumabaksak to Iiwas na ako. Kaya nabubuntis na. Okay, so ganyan po siya sabi natin mga minamahal. Napakahalaga na ang Panginoon magbigay ng knowledge Hindi pa siya namamatay, pero marami na siyang tinawag at marami nang nangaligtas. Gaya yung si Mary Magdalene. Natanda yung istorya. Dinaladkad at nahuli dahil sa pangangalo niya, dahil sa Panginoon. Anong gagawin? Babatuhin.
Ang sabi ng Panginoon, ang walang kasalanan ng unang bumato. O, nagsusulat siya, pagtingin niya, nasa ng mga tawala na. Ano sabi ng Panginoon? Go and sin no more! O, ligtas na yan. Kailangan ba lang ba yung death, burial, resurrection? Ang bihira naman. Parang doon lang nakatutok pag-in daw lang. Kahit nga grade 1, alam yun eh. Diba? Kahit mong ituro, malalaman yun eh. So, ang sinasabi na natin mga minamahal dito, yung paggawa ng banal na espiritu, at sinasabi nga ni Pastor Norman, na mumuhay sa kabanalan. By the fruits you shall know them. Hindi yung mabubuhay sa kalikuan, buhay sa dimo, buhay sa kasalanan. Hindi tayo naniwala doon. Ipakita sa bunga, mga minamahal. Ayaw nating magsalita lamang, sapagkat yung buhay natin, malakas na salita yan. Ano po, mga kapatid, yung buhay natin, gagamitin ng Panginoon. Nabubuhay sa kabanalan, godliness, holiness, righteousness. Yan ang buhay ng tunay na mananampalataya. Nanaligtas sa biyaya ng ating Panginoon sa Kristo. No, kaya kahit nasiraan tayo ng siraan, hindi masisira ang salita ng Diyos na ating dinadala, mga kapatid. Okay, so nakita niyo po yun, kailangan yung proper administrator, tapos yung proper mode, immersion. O, yan, paano kung hindi immersion? Ay, invalid, mga minamahal. Isa lang dyan ang baksak na yun. Sapagkat sa Bible, ang salitang baptizo ay, ang salitang immersion ay baptizo. Merong rangkeyo, merong rantizo, pero ano tama? Baptizo. Immersion. O, di ba? Kaya lang naman nagka-problema yan, nung sinusulat yung translate ng King James, no? Si Haring Santiago kasi isang protestante. Nagkaroon ng problema sa pagsulat. No, kaya may babasa kayo dito, sabi niya, pambira ang hari ay wisik-wisik lang. O, di ba? Pag sinabi natin yung salita na, baka tayo ay mapugutan ng ulo kasi ang baptizo ay immersion. O, open ng hari. Anong gagawin natin? Baptism. Ayun, so, dapat baptizo eh. Baptism. Ayun, baptism na. O, di ba, naka-hide. Mga minamahal. Kaya ngayon, pwedeng wisik, pwedeng, ang dami yan, no, mga kapatid. Okay, so nakita niyo ba, and then proper design. Kasi yung iba, pag binotis mo ka, nagdidigtas. O, di mali din. No? Ano ba ang tama? That is identification na yan eh, no? Sa Romans chapter 6, pinaliwanag ni Apostle Paul. No? Yung death, burial, resurrection, nung tayo ay, hindi na tayo nabubuhay, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I live in the flesh, I live by faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So, hindi na ako nabubuhay sa sarili ko, si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ganun po yung tunay na nanampalataya. Talagang lalakad tayo, the just and the just shall live by faith. Lalakad tayo sa pananampalataya. Sa buhay na to, na puno ng kasalanan, puno ng kalikuan. Nasa Laodicean time tayo, na mga simbahan sabi doon, I'm rich, increased with goods, and a bit of nothing. Ano sabi ng Panginoon? Thou art poor, and blind, and naked. Nakita niyo po yan. Material ang mga simbahan ngayon. Pero ang tunay na iglesia ng Panginoon, sapagkat ang Panginoon, sabi ng Bible, ni ang anak ng tao ay walang kahiligan ng kanyang ulo. Buti pa mga sorry may lungga, buti pa meron silang mga tirahan, pero sabi doon, wala siyang kahiligan ng kanyang ulo. So, mahirap lang ating Panginoon sa Kristo, mga minamahal. Siya na mayaman ay naging mahirap upang tayo maging mayaman. Saan tayo mayaman? In faith. God chosen the poor in this world. Rich in faith. James chapter 2, verse 5. Ano mga minamahal? So, nakita niyo po, yung tinatawag na merong proper design, no? Na hindi na tayong mabubuhay, buhay na ng ating Panginoon sa Kristo. Ang ating buhay sa mundong ibabaw. Ayun po yung sinasabi natin, mga kapatid. Naunawa natin. So, by one Spirit, they were baptized into one body. Ganun po yun. Isang one Spirit, one Lord, one faith. 1 Corinthians 12:13, no? Hindi ko na binuksan yung mga verse kanina. Ano na, pamilyar sa atin yon. Sa 1 Corinthians 12:13, sabi sa atin sa Scripture, 1 Corinthians chapter 12, verse 13. Ano po bang sinasabi dyan sa atin sa 1 Corinthians chapter 12 and verse number 13? For by one Spirit, we are all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, have been all made to drink into one Spirit. Nakita niyo po, kaya tayo, kahit malalayo, yung mga kapatiran natin nasa Dinagat Islands, sa Digos, sa Double del Sur, sa Double del Norte,
isang mind lang tayo. No? Nagkakaisa tayo sa isang spiritong gumagawa. Kaya tayo natutuwa, sila lovers of truth. Kahit na sila dinisiplina ng mga nasabing sovereign gracer na talagang ang Armenian ang kanilang tinataas. Kasi yung sabi ng pastor doon siya daw yung Armenian, save na siya. O lumipat lang daw, wala daw na bago sa kanya. Armenian pa lang, save na siya. Saan ka naman nakikita ng ganda, dapat di ka na umalis. Ako kaya 18 years sa Bible Baptist. Pero anong buhay ko? Hindi ko alam sovereignty ng Panginoon. Hindi ko alam election. Wala akong alam. Basta alam mo lang, Roman Road, John Road. Ikaw magaling. Ikaw bida. Pero dito pala, pag naunahan mo yung doktrina ng biyaya, di ba? That no flesh should glory in His presence. All glory belongs to God. Not unto us, O Lord, not unto us. Ganun wala tayong ano ba tayo? Zero nga tayo No? Kahit wala tayo, He is God. Pero salamat na lang, merong pag-ibig. Ng pag-ibig, siya ang unang umibig. We love Him because He first loved us. Bakit tayo nakaibig? Inibig tayo ng Diyos. Kung hindi tayo inibig ng Diyos, hindi tayo ibig sa Diyos. Jacob had loved, but Esau have I hated. Umibig si Esau kaysa Diyos? Hindi. Sino umibig? Si Jacob. Na ngayon ay tinatawag na Israel. Tayo natutuwa, may nahayag sa atin itong ganitong mga katotohanan no? Kasi gusto natin, nung tayo ngayon, walang tayo bida, tayo sikat, malaking simbahan, maraming tao. Hindi gano'n. So, ang Panginoon sa Kristo, di ba? Nakita niyo naman po yung kanyang earthly ministry. Tinawag niya yung mga Galileans. Peter, John, James, tinawag niya, yung mga mangingisda. I will make you fishers of men. Nakita niyo po yan. Kaya, sovereignty ng Panginoon, siyang nasusunod dito. So, maunawa natin yung sovereignty ng Panginoon. Panginoon, anong nais mong gawin namin para sa iyo? Dapat gawin. Hindi, Panginoon, itong gagawin namin. Parang, kami masusunod. Ganyan no? Kaya, kakaiba sa Bible, no? Pag meron tayong tunay na kaligtasan, at naging member tayo sa church, napakahalaga, na maging member ng true church ng ating pabay. Kasi mga kapatid, dito rapture of the church. Ang tanong sa akin ng sa Cebu, Pastor, paano yung faithful? Pero hindi siya member ng church. Hindi makasama sa rapture. Diba? Yun ang sabi kapatid, ang pagiging faithful ay sa church. Diba? Yun po yun Kaya nga sa Bible, sinasabi dito, yung steward must be found faithful. Ang faithfulness sa church po yun. Doon lang sila sa family of God, doon lang sila sa kingdom of God, pero pagdating sa church of God, wala po. Ang head ay si Kristo, ang body ay ang church. Kaya sabi ng Panginoon, siya kanyang babalikan, John chapter 14, 1 to 3 and 4. At kung saan ako naroon, kayo may kasama kong naroon. Napakahalaga mga minamahal, faithfulness, ang ganda niyan No, na ngayon pa lamang ay ipakita sa iglesia ng ating Panginoon sapagkat ang church na magbibigay ng glory. Ephesians chapter 3 verse 21, no? Ephesians chapter 3 and verse number 21, sabi ng scripture sa Ephesians chapter 3, okay? 3:21 po, ito ang sinabi ng Bible sa atin. Unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. So nakita niyo po yung mga kapatid, sino magbibigay ng kaluwalhatian ng church? At kahit nga, mga minamahal, ang church naman, ito nakatago naman to no? Hindi hayag sa mga tao. Sa una, sa mga prophets, sa time ng law, hindi to hayag. Pero kayo nihayag, sa ating panahon ngayon. No, kahit nga mga angels, hindi nila alam. At alam nyo, kaya nga every Sunday, sabi ko nga, kasama natin ang mga angels sa panambahan, sa true church, nananambahan sila. Upang maalaman nila ang manifold wisdom of God. Tingnan po yun, nasa 3:20 tayo. 3:10, urong lang tayo, 3:10. Sabi sa 3:10 ng Ephesians chapter 3 verse 10, to the intent that now unto principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God.
So, saan nalalaman ng mga angels ang manifold wisdom of God? Sa church. Ngayon kung ang nangangaral ay Armenian na ipapahayag ang hindi katotohanan, malutuwa ang mga angels. Hindi. Dito walang bida. Hindi ako ang bida rito. Hindi kung sino man. Isa lang ang bida sa ating pagtitipon na to. Sino lang? Di ang Diyos lang ang ating Panginoon sa Kristo. No, two or three are gathered together, I in the midst of them. O di ba nakakahiya naman na ang Panginoon na dyan. Tapos ang sinasabi natin, mali. Parang si hero tayo, pag nagsasal tayo na parang Diyos, naglugmok at kinain ng mga uod. Di ba? Marami nakakaya. Kaya mga angels na nambahan nila every Sunday. Hindi naman sila mga omnipotent, omniscient, omnipresent. Pero kailangan lang malaman ang manifold wisdom of God. At isa pa mga kapatid, isa pang patunay niyan, yung 1 Corinthians, sabi dito sa atin, no? Yung sinabi sa atin dito, 11:10, ng 1 Corinthians chapter 11, verse 10. Ayan. Sabi po sa 11:10, okay? For this cause, ought the woman to have power on her head because of the angels. Mananambahan sila every Sunday. So, sino ba ang head ng mga babae? Di ba ang lalaki? Sino head ng lalaki? Si Christ. Sino head ni Christ? Ang Diyos. God the Father. That's why, because of angels, sabi ng Bible sa verse 10, for this cause, ought the woman to have power on her head because of the angels. Kasi presente mga angels sa panambahan ng mga mananampalataya, mga minamahal. Yun ang verse natin, dalawa yan, no? Hindi tayo magsasabi dito ng sa atin lamang. No? Meron tayong mga supporting text. No? Mga minamahal, ang Ephesians 3:10 at ang 1 Corinthians chapter 11 and verse number 10. No? Napakahalaga yung sinasabi sa atin ng Scripture. And ang church po ay yung tinatawag nating highest institution sa lupa. Kasi yung mga nasa langit nga pumupunta pa sa church. Di ba sabi doon sa kanina sa Ephesians 3:10? Principalities and powers in heavenly places. Saan sila pumupunta? Sa church. Para malaman nila ang manifold wisdom of God. Kaya wala nang ibang institution sa balat ng lupa, kundi ang church, mga minamahal. Nasa church lamang ang baptism. Nasa church lamang ang Great Commission. Wala nang iba. Ang church lang ang binautismuhan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Nakita niyo po yun? Yun lang. Sabi sa atin sa Acts chapter 1 and verse number 4. Acts chapter 1 and verse number 4. Okay. Sabi ng Bible sa Acts chapter 1 and verse 4, and being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith, Ye have heard of me, for John truly baptized with water, but she shall baptize with the Holy Ghost not many days hence. When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, will thou at this time restore again the kingdom of Israel? So yun, nakita niyo po yung sinasabi sa atin dito na yung sinabi ng Bible, for truly John baptized with water. But ye, the Lord Jesus Christ, shall be baptized with the Holy Ghost. O yung church, no? Babautismo, ye, babautismo ng church. At ang fulfillment, Acts chapter 2, mga kapatid, sabi sa Acts chapter 2, verse 1, And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven, as of a rushing mighty wind. It filled all the house where they were sitting. There appeared unto them cloven tongues like as fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Take note, nakita niyo po ba ba't sinabi dito na yung verse number 2? And suddenly,
there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house. Ano pinuno? Yung kanilang pinagtitipunan. Filled all the house. Immersion then. Filled all the house where they were sitting. Nakita niyo po. Ito yung tinatawag na baptism na sinabi kanina sa Acts chapter 1. Ang church ay, that is empowering of the church. Akala ng iba, dito doon pinanganak ang church. Sino may sabi? The Lord added, dinagdag na nga lang yung mga nangaligtas dito sa Acts chapter 2 eh. The Lord added, saan? Sa church. Prior to the Pentecost, the Great Commission was already given. Prior to the day of Pentecost, meron ng baptism, meron ng Lord's Supper, meron ng disciplinary action. Kompleto na. Yun na lang, sa Acts chapter 2, empowering. Kumbaga, ang church yan na, once, for all lang yan, hindi na mauulit kailan pa man. No? Kaya tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon, no? Pinakita ang katotohanan sa ganyang mga bagay, no? 1 Corinthians 3:16, isama ka pa po ito, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 3, and verse number 16 to 17. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy. Which temple are ye? So, sinong church? That is a organized congregation of born-again, scripturally baptized, carrying the Great Commission. And that is the church, not the building. Yung iba kasi, pag sabi niyo, saan ka pupunta? Sa church. Diba? Nakita mo niyo po yung mali eh. Tapos meron preacher dyan, no, yung pinagalingan namin ang aral. Ang church daw ay typology ng tabernacle at ng templo. Pinasya, yun ang heresy. Yung templo ng araw, banal yun. Kahit nga mga mangkok doon, banal eh. Lahat banal yun. Ngayon, ang church building banal? Sino ba ang templo? Di ba sabi ng Bible, kayo ang templo ng Diyos. Kayo ang banal. Yung tulad sa amin sa Tanawan, church house. Doon kami, pagtapos sa service, doon kami kakain. Nasa ng church, umalis na ang church. Ano naiwan? Ordinary house na lang. Ilan taon kami doon? 23 years. Kasi nakalipat na kami doon sa kinuha ng mga anak ko. No? 23 years doon na kami. Oh, that is, pag malis na church, ordinary na namang bahay. Pero pag kayo ng church, okay, behave thyself. O ano tayo ha, kasi ng church. Hindi yung pagka, okay, maglaro sa pulpit. Banal yan, banal. Diba? Hindi pa, mga kapatid. Pag Sunday, talagang ginagalang natin kasi yan ang church eh. Pero pag nawala ng church, ordinary house na lang. Kaya kahit sa mga bahay-bahay, praise God, maulan, pero ano sinasabi natin? True. Kung may condition tayo, kung malaking building, walang katotohanan, walang saysay, ang pangangaral ng salita ng Diyos. Pero kayo na, kahit umuulan eh. Sabi ko, Pastor, haba-habaan mo pa. Gusto ko pag-preach ko, wala nang ulan. At tama, sinagutan pa ng aking mga dasal. Hindi nga mga kapatid, di ba? Kasi hirap naman yung lakas sa ulan eh. Doon kami, pag ganon-ganon, tsaka nakagaw yung message ni Pastor kahit malakas eh. Talagang gusto nating malaman ng truth at ang katotohanan. Wala tayong magawa, nature yan eh, no? Okay, so nakita niyo po, no? Yung church, the greatest organization, glory in the church, mga minamahal. Kaya napakahalaga na maging membro ang isang ligtas. Yan po yan. Makita mo yung faithfulness. Makasama ka sa Lord's Supper. Makabahagi ka sa kuman ng Panginoon. Go! Preach the gospel. Tayo lang inutusan. Sinutusan ba yung nangangal na iba? Walang utos. Kayo lang utos. Romans 15. Sabi sa Romans chapter 15, para makita niyo po mga kapatid yung sinasabi ng Bible dito. Sa Romans chapter 15, ayan, di ba sabi sa verse 10? O, ano sabi doon? O, 10:15, baliktad mga kapatid. Sorry po. 10:15, nagkabaliktad lang po ako ng pagkasabi. Sabi ng Bible sa 10:15, and how shall they preach except they be sent? O, nakita niyo po. Umpisa natin para makita yung context. Sabi sa verse 13,
For whosoever shall call upon them shall be saved. How then shall they call upon in whom they have not believed? And how shall they believe in him to whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it then, how beautiful are the feet of them that speak the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Sino dito sa mangaral? Ang church po, wala ng iba. Paano nag-aral, Pastor, yung iba na wala sa church? Eh, saan nila dadalhin? Para kang nanganak na wala kang bahay. Tapong mo lang sa basurahan. Oh. Kaya piniprepare yan. Ang church, ang Lord sa naglagay ng church para dyan yan. Kalingain, dyan yan tuturuan. Train up a child. Di ba? Meron gano'n, pero sa Bible decide the sincere milk of the word. Sino ang gatas na pasususuhin? Ang mga ipinanganak na muli, mga minamahal. As a newborn babe, decide the sincere milk of the word. Kaya napakaganda, na makita natin yung sinasabi sa Romans chapter 10, na ang church ay binigay, ang command ay binigay, ang Great Commission ay binigay lamang sa church. Kaya member ng church, ikaw ay isa sa magdadala. Pagkaganda ng mga paa. Nagpost ako niya, nagpost ako sa Facebook regarding sa Romans 10:15. At saka yung isang verse sa Old Testament, na kung hindi mo dinadala mabuting balita, putol ang paa. Pilay ang paa. So, pinos ko lang yun Tsaka ito, ang dahing nag-comment. O, di ba? Yung sasabi, ganyan ka, nilalaba. Sabi ko, pinos ko lang naman yan Nilalaba niyo Bible. May sinabi ba ako? Verse yan, 2 verse lang yan. Isang picture na magandang paa at isang picture na putol ang paa. O bakit? Nagdadala siya na hindi tama ang kanyang mensahe. Kasi mga kapatid, pag wala sa church, kahit na sabihin mo dalawang pa ang gospel, di ba ang no-work ng Holy Spirit? He will guide you into all truth. Maraming ganyan. Alam ang doctrine of grace, alam ang kahit tulog, alam ang election, pero ano buhay? Estupador. Maraming ganyan Ayaw na natin sabihin, mag-name drop tayo dito. Pero marami tayong alam. Sa ulado, kahit nakatulog, masasabi ang doctrines of grace. Pero ang buhay, buhay demonyo, mga minamahal. Hindi totoo. Kaya napakalaga na makita natin na ang ating buhay sa Panginoon. Christ-likeness, dahilan sa biyaya at habag, wala tayong ginawa. It is God that works. May ginawa ba tayo? Wala naman. Kaya napakalaga maging member ng church. The importance of it. Napakalaga na mapasama tayo kasi ang church po, yan ang binili ng Panginoon Yan ang binayaran, Acts 20:28. Sabi sa Acts chapter 20 and verse number 28. Nakita niyo po yung sinabi dito sa atin sa 20:28. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost had made you overseers to feed the church of God which He had purchased with His own blood. So, anong tinubos? Ang church. Ayan, sa Acts, napakalinaw, 20 and verse number 28. Kaya kami naniniwala sa rapture of the church. Yan, another issue pa yan, yung tawag na faithful, at saka yung saints, another issue yan, sa susunod na natin. Pero kung sabi ito, mga kapatid, salamat, ang stand natin dito, kung itong yung stand, tama kayo sa Bible. Anong sinasabi natin? Pre-trib. Merong mid-trib, sa kalagyan ng tribulation, may rapture, meron talaga post-trib, pagkatapos pa, gusto nyo bang pumasok sa tribulation? Na merong 7 seals, merong 7 trumpets, merong 7 vials. Na bawat isang buhos ay talagang the wrath of God. Meron dong earthquake nag-earthquake, nawala ang mga bundok, nawala ang mga isla. Ano nangyari? Kahit na mutabi, mamumundo kami, tribulation. Nawala yung bundok sa lakas ng earthquake. Patay din, di ba? Kaya sasabi natin, gusto niyo bang papasok? Nakita ko lang yung verse. Pastor, may puro salta. Wala naman verse. 1 Thessalonians, chapter 1, and verse number 10. Okay? 1 Thessalonians, hindi tayo nagsasabi ng atin lang, mga kapatid. Wala tayong sariling atin dito. Lahat, direct, from the Scripture, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. Try to take, mag-isip kayo. Kung tayo saved, sarado na impyerno. Anong sinasabi ng Bible dito na wrath to come? Anong sinasabi ng Bible? Wrath to come. That is tribulation to come.
na darating na tribulation, mga minamahal. Sabi dito, to wait for His Son, the Lord Jesus Christ, second coming, whom He raised from the dead, even Jesus will deliver us from the wrath to come. Why? Because tribulation is the time of Jacob's trouble, the wrath of God. 1 Thessalonians 5:9. Ito pang isang verse. 1 Thessalonians 5, verse 9. For God had not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Mga minamahal, pag tayo ay papetik-petik lamang sa mundong ibaw, saltang kanto. Pag tayo papetik-petik lamang sa mundong ito, ganoon din ang gagawin ng Panginoon sa atin. Bakit natin nasabi? Revelation 3 and verse number 10. Sabi sa Revelation 3 and verse number 10. Okay? Kaya gusto natin yung faithfulness. Sabi sa Revelation 3:10. Okay? Sabi dito, because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth. Yan. Ang sinasabi natin, iingatan mong salta ko, iingatan din kita sa araw ng temptation, na hindi pa nangyayari sa buong sanlibutan niya, mga iingat, sabi ng Bible, to try them that dwell upon the earth. Siya, kung nag-iingat ka ng salta ng Diyos, faithfulness ang issue dito, mga minamahal. Iingatan ka ng Panginoon, hindi ka isasama ng Panginoon. Ang tanong, Pastor, meron bang hindi save? Meron bang save na may iwan? Ayan nga. Aralin nyo Thyatira Church. Aralin nyo Thyatira Church, mga minamahal. May naiwan, pakita ko. Baka sabi, naggayabang lang tayo. Sabi ito sa atin sa Revelation, chapter 2, and verse number. Ayan, mga kapatid. Dito sa verse number 18. Di ba? Sino to? Thyatira. And unto the angel of the church in Thyatira write, this thing saith the Son of God, who hath his eyes like unto a flame of fire, and his feet are like a fan brass. I know thy works, and charity, and service, and faith, and thy patience, and thy works, and the last that be more than first. Notwithstanding, I have few things against thee, because thou sufferest that woman Jezebel, which calleth herself a prophetess, to teach and to seduce my servants to commit fornication, and to eat things sacrificed unto idols. I gave her to space to repent. Lagi may space. For her fornication, she repented not. Nagsisensya Thyatira. Ayan ang linaw. She repented not. Ano gagawin ng Panginoon? 22. Behold, I will cast her into a bed, and to them that commit adultery with her into a great tribulation, except they repent of their deeds. Ayan ang verse. Napakalinaw. Pero yung hindi lahat ba sa Thyatira? Merong naging faithful. Tingnan niyo po, ang haba pa ng parusang gagawin dito, 23. I will kill her children with death, and all the churches shall know that I am he which searcheth the reins of hearts. I will give unto every one of you according to your works. Meron dito naging remnant mga kapatid. Tingnan niyo po yun sa verse 24. But unto you I say, and unto the rest in Thyatira, remnant. In the rest in Thyatira, as many as have not this doctrine, which have not known the depths of Satan, as they speak, I will put upon you none other burden, but that which ye have already hold fast till I come. He that overcometh and keepeth my works unto the end, to him will I give power over the nation, over the nations, pamamalahin pa ng Panginoon. So yan, mga kapatid, ang mga patunay. Kaya dito, great is thy faithfulness. Nagpakita natin, hatulan tayo sa ating mga gawa. Hindi dahil sa para maligtas, kundi dahil sa rewarding na gagawin sa langit. No? Kaya, kailan pa tayo magiging faithful? Kaya napakalaga pag nasa church. No? The importance of it, sapagat ang church, ang body, at ang Kristo, ang ating pagsusong head. Pinakita yan sa Ephesians 5:23. No? Na kung paano yung mystery ba ng, basahin natin, no? Sa Ephesians chapter 5 and verse number 23. Sabi sa Ephesians chapter 5 and verse number 23. Okay, sabi ng Bible, for the husband is the head of the wife,
even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Nakita niyo po yun. Christ is the head of the church. So, sino ang nangunguna sa atin? Sino ang nasusunod sa church? Ang pastor? Hindi po. Ang Diyos lamang. Kaya lahat ng gagawin natin according sa Scripture, mga kapatid. Kung gumagawa tayo ng wala sa Bible, patay tayo sa Panginoon. Siya ang ating boss dito, hindi ang pastor. Oh? Tayo ay, pareho lang tayo mga ordinary. Parehong ating common denominator. Depravity, ang ating common denominator dito. Ano sasabihin natin pag gawa na natin sa mga walang kwentang alipin kami, ginawa lang namin ang karampatan ng aming paglilingkod. Sa Luke 19:10. Sa Luke, sinabi yun na mga walang kwentang alipin kami. Matapos na mapaglingkuran ng Panginoon. Kaya siya sabi natin mga minamahal, no? Kaya nga may awit sa Bible, may awit sa songbook na, crown Him with many crowns. Na kung meron kang 2 corona, Panginoon, tingko ko sa iyong corona, crown Him with many crowns sa kanyang corona. Hindi tayo karapat-dapat. So yun po, napakaganda, no? Na kaya ngayon pa lang, kahit na talagang napakahirap, ayaw ng mga tao sa doctrine na to, okay lang. Sapagkat sabi ng Bible, sabi ni Apostle Paul, yung siya'y naghihirap dahil sa mga hirang. Di ba sabi niya sa atin? Siya'y naghihirap dahil sa mga hirang upang makita ang mga hirang na tinakda na before the foundation of the world. Okay, so nakita niyo po, the importance of it is His bride. Mga minam. Ayan, sa 5:25 ng Ephesians chapter 5, husbands, love your wives, even as Christ loved the church and gave Himself for it. Taya buhay no? Christ died for His sheep. Namatay siya sa goat? No. Because ang goat, ye believe not. Yun ang goat. Pero ang sheep, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Saan siya namatay? He gave His life for His sheep, for His friends. So nakita niyo po yung mga minamahal, napakaganda. Kaya tayo walang ginawa. Anong yabang? Wala tayong yabang ngayon. Tagpas ang yabang natin kasi Panginoon, wala kaming, ikaw lang ang Panginoon. Kung hindi mo kami inibig, hindi kami makakaibig sa iyo. Napakaganda. At inilagay mo kami pa sa church. Sino naglagay? Ako ba naglagay sa mga miyembro? Ikaw, lagay kita. Hindi. The Lord added. Siyang naglagay. Kaya double election to no? Bakit? Na-elect na ako sa salvation. Nakasama pa ako, na-elect pa ako sa church. Di ba napakaganda pribilehiyo yan? Lahat ba nasa church? Wala naman, di ba? Yung nasa krus ng Kalbaryo, hindi na makakababa yun di ba? Sa left, sa right. Jesus! Alalahain mo naman ako, pagdating mo sa kaniyan. Today shall thou be with me in paradise. Nabautismuhan? Wala ka na. Si John the Baptist, nabautismuhan. Siya ka nagbabaptize, pero siya yung best man dito, mga minamahal. Sa kasalan mangyayari sa langit. No? Kaya nakakatuwa na tayo ay napasama, mga kapatid, sa tamang iglesia ng ating Panginoong Kristo. Bakit ko sinabing tama? Siya ang bida. Siya ang nasusunod. God is sovereign. Mga minamahal sa kanyang mga kalalagayan. So, His bride. Anong sinasabi natin bride, mga kapatid? Yung tulad na siya, Apostol Pablo, kagaya dito sa Mulanay. Ano bang purpose? O anong gustong mangyari ni Pastor sa atin dito? Tingnan niyo po 2 Corinthians 11:2. Sabi sa 2 Corinthians 11:2, ayan, 2 Corinthians chapter 11 and verse number 2. For I am jealous over you with godly jealousy, for I espouse you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. Gusto ni Pablo ng Corinto, yung 1 Corinthians, kanal sila. Pagdating ng 2 Corinthians, iba na ang Corinto. Mahirap ko kayo na walang kapintasan, walang dungis. Chaste virgin to Christ. So, yan din goal natin. Ako, sa Tanawan, yun ang gusto ko. Sa Santa Rosa, yun ang gusto kong mangyari, mga minamahal. No? Kasi gusto kong ihirap sila sa Panginoon na walang dungis, walang kapintasan. Kasi pag malaking pananagutan ng mga nangangalang salta ng Diyos. Maraming kaalaman, maraming parusa ang Panginoon. Kasi yun more wisdom. Malalago tayo daw sa maraming mga kaalaman na ibinigay ng Panginoon. Responsible tayo dyan, mga minamahal. So, it is His bride. Remember the song,
she'll be His bride someday. Ayaw natin sabihin bride tayo ng Panginoon ngayon. Baka pag dumating ang Panginoon, mapahiya tayo. Anong gusto nating panalangin? Panginoon, sana maging bride mo kami someday. Diba? Baka sabihin, bride kami ng Panginoon. Pag nakakahiya naman, di ka pala bride. Diba? Gusto natin maging bride. Sana, no, mga minamahal. She'll be His bride someday. Kasi mga kapatid, mahalaga ang bride. Nasaan ba ang bride? Gusto niyo makita ang bride? Sisilipin natin sa langit? Silipin natin sa langit. Revelation, chapter. Ayan, nakita niyo po dito sa Revelation chapter 21. Mga kapatid, ano sabi sa 21 and verse number 9? And there came unto me one of the 7 angels with the 7 vials full of the 7 last plagues, talk with me, saying, Come hither, I will shew thee the bride, the Lamb's wife. Nasaan kaya? Verse 10. And he carried me away in the spirit to a great and high mountain, and showed me the great city, the holy Jerusalem. Praise God. Wala sa new heaven, new earth, ang bride. Kung saan ako naroon, kayo naman ay kasama kong naroon. Kita niyo po yung mga ayan, napakalinaw. Kaya gusto natin na faithfulness, katapatan. Kailan pa tayo mag-faithful? Gusto niyo mag-faithful sa tribulation? Kung ayaw niyo mag-faithful sa church age, baka naman sa tribulation mag-faithful na kayo. Hindi tayo nagbibiro dyan, mga kapatid. Kasi maraming maliligtas sa tribulation period. Multitude! Doon lang sila. Tingnan nyo, sa Revelation chapter 7. Baka sabihin, nagbibiro lang tayo, no? Revelation chapter 7. Ayan, sabi sa Revelation chapter 7, verse, umpisa natin sa verse 9. After this I beheld, and lo, a great multitude, which no man could number, of all nations, and kindreds, and people, and tongues, stood before the throne, and before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands. Ang dami nito, hindi mabilang. Saan galing to? Nagtanong ang sa langit, tanong yan eh. Verse 13, one of the elders answered, saying unto me, What are these which are arrayed in white robes? Whence came they? Saan sila galing? Sumagot, 14, I said unto him, Sir, thou knowest, and he said to me, These are which came out of great tribulation, have washed their robes, made them white in the blood of the Lamb. Ito mga nag-faithful sa tribulation. Aba, gusto nyo sumama rito? Kasi mga kapatid, matindi. Talagang may nindigan ka na dito kasi pag hindi ka sasamba ka sa bis o kaya tatakang ka ng 666. Kung hindi, ito ang mangyayari. Revelation 20, verse number 4. Sabi sa Revelation 20, and verse number 4, ayan, I saw thrones, they sat upon them, and justice was given unto them. I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, which had not, neither had received his mark upon their foreheads, or in their hands, or their live and reign with Christ 1,000 years. Sila yung mga napagutan. Nakasama pa rin sila sa first resurrection. Verse 6, Blessed and holy is he that had part in the first resurrection. Kasama pa sila sa first resurrection, mga minamahal. Ang una kasing resurrection, 3 phase yan eh. First resurrection, the Lord Jesus Christ, 1 Corinthians 15. Pangalawang resurrection sa 1 Thessalonians chapter 4, resurrection from the dead, ang unang ibabangon. And third resurrection, tribulation saints, na mapupugutan ng ulo. Sila ang, ayan, sabi ng Bible, nakasama sa first resurrection. Mga minamahal. So, napakaganda mga kapatid. Kaya tayo ay dito sa lupa, gusto natin yung maging tapat sa Panginoon. Ayaw lang natin nung, eto na tayo, karanilan natin to. Nasa tama na tayong church. Bakit? Nasa tama. Hindi naman tao ang bida sa church. Ang pastor ba, sikat sa church dito? Hindi. Mga alipin tayo ng Panginoon. Ako babo sa church? Hindi. Tagapaglingkod pa nga, nag-serve ka sa Lord's Supper, ikaw magluto, mag-prepare, tapos magpipid ka ng ship. Mahirap, di ba? Bida yun? Hindi. Boss, hindi. Kapwa tayo alipin. Pantay-pantay lang tayo sa church, mga kapatid. Kaya lang, siyempre, ang Panginoon, magbigay sa atin ng maging ruler at the same time, servant.
ruler kasi rule mo ang church. Sa tamang pagdala sa katotohanan, mga kapatid. So kaya, the church, napakahalaga because yung sinasabi natin, ayan, no, na talagang nakita niyo po na kung saan ang ating Panginoon Kristo ay binigay ang kanyang buhay, binakita sa atin na die for the church, mga kapatid. Kaya ang faithfulness, no, sayang nga, ng mga Hudyo wala sila sa lamplight, di ba? The blindness in part is happened to Israel. Until the fullness of the Gentiles be come in. Sa Daniel, 70 years of Daniel, nakulangan ng isa, 69 lang. 2 plus 60 plus 7, 7 plus 60 plus 2, 69. Nasa ng isa? Binanggit dyan sa Daniel chapter 9, verse 24, hanggang sa verse 27. Nasa ng isa? Nasa tribulation. Doon sila babalik. Faithful! Napaka-faithful ng mga Hudyo. Pagbalik nila, mga kapatid. Pasilip ko sa inyo, Revelation chapter 14, verse number 4. Sabi sa Revelation 14, and verse number 4, eto sila, mga kapatid. These are the which were not defiled with women. Ang context sa 1, para makita yung 144,000. 1 muna. And I looked, and lo, a lamb stood on the mount of Zion with him 144,000, having his father's name written in their foreheads. So may tatak sila, na-preserve sila, tinatakan sila ng father's name sa kanilang forehead. Pagdating na verse 4, these are they which were not defiled with women, for they are virgins. These are those who follow the Lamb whithersoever he goeth. These were redeemed from among men, being the first fruits unto God and to the Lamb. Verse 5, and in their mouth was found no guile, for they are without fault before the throne of God. Napaka-faithful. Saan man pumunta ang Panginoon, sumusunod sila. My sheep, hear my voice. Ganyan din sa panahon ng grace, ng church age. My sheep, hear my voice. Ipakita natin din. Ay, nag-faithful dito ang 144,000. Tapos, sa bibig nila, walang, yung iba, pag, sobrang Kristo, puro mali sinasabi sa bibig. Wala sa Bible. Eto, tingnan nyo, akalang bibig. And in their mouth was found no guile, for they are without fault before the throne of God. So mga kapatid, babalik uli ang Israel na maging tapat sa tribulation. 3.5 ng tribulation. No? Kaya mga kapatid, ang challenge ko nga sa church ngayon, tayo naman na present, talagang ang labanan faithfulness, mga minay. Ipakita natin na karapat-dapat tayo pagdating ng Panginoon. Hindi tayo mapahiya. Ayaw natin magyabang. Ang sinasabi natin, gagawin natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Tatapusin ko, isang verse pa, mga kapatid, Philippians 1:5-6. Tapusin ko na po rito. Philippians 1:5-6. Ang sabi sa Philippians, chapter 1:5-6. Okay? Philippians 1:5-6. Sabi niya sa atin sa Philippians 5, for your fellowship in the gospel, from the first day until now, being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Nung ako po'y dumating sa Tanawan, Batangas, ang gusto kong mangyari, malaking building, maraming tao. Way back 1998, tagal na kami sa Batangas Malaking building, maraming tao. Yun ang go. Praise God. After 1 year, na-open kami sa Grace. Kami yung pinakamaliit sa Tanawan. Pero praise God, andun ang truth. Diba? Hindi nakukuha sa laki yan. Little flock. Di ba sabi ng Bible, little flock. Hindi ba sabi, huwag kayong matakot, big flock. Hindi Fear not, little flock. Talagang konti lang tayo. Many are called, but few are chosen. Mga minamahal. Praise God. Diba? Okay, so yun po yung topic na sinabi sa akin regarding sa ngayong araw na to, regarding dito sa how to be a church, member, and the importance of it. Napaka-importante naging member ng church. That's all, mga minamahal. Okay? Salamat po sa Okay, Pastor. pagtuturo sa atin
minamaliit po ng iba ang pagiging kain. Kasi yan ang ano eh, ang church ng Panginoon, yan po yung bride. Yes. Yes. At yun yung kanyang babalikan. Balang araw. Yun yung pinangakuan niya sa John 14:1-3. Babalik siya. Babalikan niya yung kanya. Hindi yung apostol lang ang mga kausap ang kausap doon. Church talaga po yun. Ang una lang talaga miyembro ng church ng Panginoon. Mga apostol. Right. 1 Corinthians 12, First 28. apostles. Ha? First apostles. 1 Corinthians 12:28. Right. Ang Panginoon na naglagay sa iglesia, una-una yung mga apostol. Kaya, yung mga apostol patay na. Kaya nung nakausap ko yung saksi ni Jehovah, yun daw sa mga apostol, kung mga apostol ano nangyari? Bumalik na ba si Kristo? Hindi pa. Hindi pa. Sa kanila kasi, naniwala din sila na dumating na ang Panginoon. Pero hindi yung nakikita. Right. Pero tayo po'y naniwala na ang mga apostol ay unang kaanib ng iglesia na kanyang babalik. Ang babalikan niya po yung church, yung succession ng kanyang church. Tama yung tinuro kagabi, dapat ay kahawig po ang iglesia ng Panginoon. Mula noon hanggang ngayon. Halimbawa, Pastor Manny, niligawan niya yung mahabang buhok. Nabighani siya kasi mahabang buhok. Pagbalik niya, may sinang buhok. Nagbago na. Aba, Naging patutot. wala na. Di ba? So dapat kamukha yung church na kanyang itinayo nun, yun din yung babalikan niya sa succession. Ayan, salamat po at purihin ng Panginoon at tayo muna ay kakain ng tanghalian. Amen. 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 So, tayo mag-pray muna. Pag-pray natin, si Brother Coco, ito, galing pa ito ng Santa Rosa Laguna, no? Bira, nakaanito eh. Sinundan lang dito yung Google. Hindi na overtigan yung Google, ano? Si Brother Garil, overtake sana eh. 90 ang bilis ng motor. Brad, go. Pray. Muli ka lang. Ama namin Diyos, pinakamakalihan sa mga pagsasalita ng Panginoon. Ay po Panginoon, ang dakilang Diyos, soberanong Diyos, ang kaunang Tuhanan. Buhay na walang hanggan at mula na po sa Panginoon. Salamat po Panginoon sa araw na ito na ang Panginoon ay muli po sa gaganapin na Bible Conference sa Quezon. Salamat po Panginoon sa amin. Ang Panginoon ay lalo sa yan namin ang Panginoon. Salamat po at sa mga salitang nahayag ngayon sa amin, Panginoon, sa mga preacher na ginamit niyo po sa amin. Sa langin, gabayan kami sa buong araw na ito at pag-ingatan, Panginoon, na patuloy pang matuto sa salita niyo, Panginoon. Tuloy na lumago ang bawat isa. Patuloy, Panginoon, mahayag ang katotohanan. Salamat din, Panginoon, sa biyaya at natatanggap namin sa araw-araw, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa biyaya at pagkain na nasa amin, sa aming pagkasalusaluhan. Padalangin, Panginoon, mas nakasap po ng aming pisikal na pangatawan at pagiging gusto namin. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, sa sala at pagkakamali na gagawa. Salamat po, lahat po galang. Salamat naman po sa inyo, Ama. Sa tanging pangalan po ng anak ko ng Jesus. Amen. Okay. Eat. Salamat po, tayo kakain. Brother Jonet, tama lang yung yung haba ng preaching. Kasi sabi mo, pag bumaba, ito mama. Babaksak. Ay, go.